Basahin ko po ang Luke chapter 23 verse 43. Sabi po ng salita ng Diyos, "Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." Ang atin pong bibigyan ng pansin ngayon, yung sinabi ng Panginoong Yesus na today shalt thou be with me in paradise. Sabi po ni Charles Spurgeon, "The greatest of all miracles is the salvation of a soul." Alam nyo, marami po mga tao naghahanap ng milagro. Kaya nga pag may mga nakikitang poster, healing crusade, talagang dagsaan po ang puntahan ng mga tao po dyan. Pero aanuhin po natin, sige, sabi natin gumaling man sila physically, pero pag hindi naman naligtas ang kanilang kaluluwa, mapapahamak din po sa impyerno. Kaya nga ang pinakamahalagang milagro na makita po sa isang tao ay yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. At dito po sa bahaging ito ng atin pong pag-aaral ay makikita natin ang isang milagro na kung saan ang isang magnanakaw ay nagkaroon po ng kaligtasan. So dito po, tingnan muna natin ang statement ng ating Panginoong Yesus. Una po, yung kanya naging statement na, "Verily I say unto thee." Number one, words of authority. Alam niyo, ang Panginoong Jesucristo, pag siya'y nagsalita, meron po siyang authority. In fact, yung salitang verily po dyan sa verse po na yan, kahit tignan po natin sa Griegong salita, dyan po yung salitang ginamit po dyan is yung word na amen. Di ba, pag kayo po, di ba, napag-aralan natin before yung word na amen, it means that's the truth, yan ang katotohanan. So nagpapakita dito, pag nagsalita ang Panginoong Jesucristo, paniwalaan natin ito, may authority ito, dahil ito po ang katotohanan. Alam nyo, next slide, kung titignan po natin, sa iba't ibang mga relihiyon na nag-exist today, nakakalungkot mang sabihin, pero maraming mga religious founder ang hindi po nakakatiyak sa kanilang kaligtasan. Kaya nga kung titignan natin, si Muhammad, yung propeta ng Islamic faith, I don't know the purpose of life. Hindi niya alam. Si Buddha, naghahanap, sabi niya, seeks for the truth. Kaya nga hanggang namatay siya, naghahanap siya ng nirvana. Si Confucius naman, confused din po siya. Sabi niya, I am not the way. So sinasabi niya hindi siya ang daan. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoong Yesus, next slide, anong sabi ng Panginoon? I am the way. Hindi po sinabi ng Bible na I am one of the ways, but sabi niya, I am the way. Ibig sabihin, siya lang, wala nang iba. I am the way. At ang sabi pa niya, the truth and the life. So mga kaibigan at mga kapatid, kung naghahanap tayo ng daan patungo sa langit, naghahanap tayo ng katotohanan, hinahanap natin ang buhay na walang hanggan, nasa Panginoong Jesucristo na po yan. Kaya nga po, next slide, makikita natin, kahit po sa mga libingan ng mga religious founder na ito, kitang-kita natin yung evidence na talagang si Jesus Christ ang nagsasabi ng totoo. Tignan naman natin, may libingan si Buddha, may libingan si Muhammad, may libingan si Confucius. Isa lang po ang religious founder na buhay, bukas po ang kanyang libingan dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay dahil siya lamang ang nagsasabi po ng katotohanan. Kaya sa oras na ito, kung ang iyong pananampalataya ay binigay mo sa Panginoong Jesucristo, nasa tamang pananampalataya ka dahil ang founder ng ating faith, siya lang po ang nabuhay sa napakadaming reliyon na nag-e-exist po sa mundong ito. Pangalawa po mga kapatid, tignan natin yung words of acceptance. Sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa magnanakaw na isa, I say unto thee, today shalt thou. So mga kaibigan at mga kapatid, kitang-kita natin dito kung paanong tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo ang pananampalataya ng magnanakaw na ito. Tandaan niyo po, no? Nung nagsabi ang magnanakaw kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa paghahari mo na, hindi sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, teka lang Brad, member ka ba ng Baptist? Hindi naman ganun ang sinabi po ng Panginoong Jesus. Hindi rin sinabi ng Panginoong Jesus, teka lang Brad, naayos na ba yung kaso mo sa NBI? Walang ganun. Magnanakaw siya, hindi siya membro ng isang reliyon, o kung sabihin man nating member man siya, pero sigurado tiwalag na siya dahil magnanakaw siya, kaya nga may death penalty noong mga panahon po na yon. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, kahit ang isang magnanakaw, kahit na ang isang taong napakaraming nagawang mali in the sight of God, tatanggapin at tatanggapin pa rin ng Panginoon pag ito ay nagtiwala na nampalataya sa Kanya. Huwag niyong kalilimutan, in 2 Corinthians chapter 5 verse 15, sinasabi po ng talata na si Jesus died for all. Kaya sa oras na ito, kung ikaw man yung taong nag-iisip, kaya ba akong iligtas ng Panginoon? Napakapangit ng aking nakaraan. Napakapangit ng ang mga nangyari sa buhay ko. Kaibigan, kahit sino ka pa,
ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus para sa iyo. Pag ikay nagtiwala sa Kanya, kagaya ng magnanakaw sa krus, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Huwag niyong kalilimutan, kahit yung mga mananampalataya doon sa Corinth, tignan natin pong nakalagay, meron po mga binanggit na mga iba-ibang mga kasalanan, dito makikita natin, hindi yan makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan niyo po yung sinabi po na yan. Shall not inherit the kingdom of God. Nagbanggit dyan, fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, abusers of themselves with mankind, thieves, covetous, drunkards, revilers, extortioners. Yung mga binanggit po ng mga kasalanan na yan, sa sarili nilang lakas, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero tingnan niyo po yung susunod na talata. Next slide. Ano ang sabi ni Pablo sa kanila? And such were some of you, but ye are washed. Diba? Sabi, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Sinabi ng Panginoon, at ganyan ang, sabi niya, at ganyan ang ilan sa inyo noon. Ganon sila dati. Hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos, pero buti na lang, itong mga makasalanan na ito, sila'y nagtiwala, nanampalataya sila sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. At sila po ay, sabi diyan, hinugasan na sila, pinabanal na po sila, inaring ganap na sila ng atin pong Panginoon. At ganyan din po ang taong magtitiwala, mananampalataya sa atin pong Panginoong Jesus. Pangatlo po, mga kaibigan at mga kapatid, sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa magnanakaw, today shalt thou be with me in paradise. It's a words of assurance. Sigurado po, hindi sinabi ng Panginoon sa kanya, Brad, pasensya ka na, parang chance passenger ka muna. Hindi pa tayo sigurado kung makakapasok ka sa langit. I-check pa natin yung record mo. Hindi ganun ang sabi ng Panginoon. Ay Brad, hindi ka po pwede kasi kailangan magpabaptis ka muna, magpabautismo ka muna. Walang ganun sinabi ang Panginoon. The moment na itong taong ito ay nagtiwala sa Panginoong Jesucristo, agad-agad sinabi ng Panginoon sa kanya, thou be with me in paradise. Sigurado po, mga kaibigan at mga kapatid, ang mahalaga, totoong nagtiwala ka sa Kanya. Pag sinampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo, ano man ang iyong nakaraan, saan ka man, o hindi natin pinag-uusapan dito kung anong relihiyon ka, basta ang sabi po dito, pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, sigurado po, thou shalt be with me in paradise. Hindi sasabi, maybe you will go with me. No! Thou be with me in paradise. Sigurado po. Ganyan din ang sinabi ng Panginoong Jesucristo in John chapter 6 verse 47. Verily, 2 beses pa po yan. Amen, amen pa po yan. I say unto you, he that believeth on me, sabi ni Christ, hath everlasting life. Sigurado pong may buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa 1 John 5:13, ito pong talatang itong pinangahawakan natin na pangako ng Bible, na sino man ang manampalataya kay Jesus Christ, mga kaibigan at mga kapatid, ating malalaman na tayo po ay may buhay na walang hanggan, that ye may know that ye have eternal life. Buhay pa tayo. Masisiguro na natin na meron tayong buhay na walang hanggan, kagaya nung magnanakaw sa krus. Buhay pa po siya nung sinabi ni Jesus na siya'y makakasama sa paraiso, may katiyakan ng kaligtasan at walang religious founder na nakakapagsabi po niyan. Tanging si Jesus lang ang makakapagbigay ng assurance, tanging ang Bible lamang ang nagbibigay ng assurance sa sino mang nanampalataya sa Panginoong Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. Panghuli, mga kapatid, ito pong kagandahan pag nagtiwala ka sa Panginoong Jesucristo, God never disappoints anyone who places his trust in Him. Pag ikaw po'y nagtiwala na sa Panginoong Yesus, amen, heaven is your home, you're eternally secured. Kung ikaw naman ay hindi pa nagtitiwala sa Panginoon, maaring kilala mo siya sa pangalan, pero ang tanong, nagtiwala ka na ba sa Kanya? Tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas? Kailan ba dapat siya tanggapin? Sabi ng Bible, now is the accepted time, now is the day of salvation. Hindi natin alam kung buhay pa tayo mamaya, kung buhay pa tayo bukas, pero pwede nating tiyakin ang ating kaligtasan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. To God be the glory.